Biruin mo, 16 million safe houses. So, anong klase yan? No? Anong klaseng safe houses yan? Para sa akin, napaka-extravagant yan. Considering na siya pa naman yung Vice President na mahilig magsabi na ang problema ngayon, maraming nagugutom. Halimbawa po, ikaw ay bibigyan ng 16 million for 11 days, gagastusin mo po ito. Saan mo po ito gagamitin or ano po yung iyong gagawin? 16 million for 11 days. Kailangan gastusin kagad dyan? Yes po, 11 days po. Kailangan mong ubusin ito. Ang gagawin ko siguro, uunahin ko muna. No? Kasi yung puso ko kasi, nanay kasi ako. So, uunahin ko, tutulong ako sa mga orphanage, no? Sa mga special children, doon sa mga homeless, no? So, lahat yan, no? Tutulungan ko yung mga orphans, no? Kasi yan ang isa sa aking advocacy na itong mga orphans. Kung meron pang mga tira, no, sa pera na yan, ay itutulong ko naman ito sa yung mga kababayan natin na nakikita ko sa street, no? So, sa mga may hirap pa rin talaga, no? So, yun po ang gagawin ko sa 16 million. Ito po ay aking gagamitin sa tama at hindi ko ito ibubulsa na hindi ko po ito, kumbaga, gagastusin sa pansarili lang, kundi itutulong ko po ito sa mga orphan, sa mga homeless, sa mga street children. Impeachment trial po ni VP Sara Duterte, kung saan di umano itong 16 million ay ibinayad sa mga safe house sa loob lamang po ng 11 days. Ano po yung masasabi mo dito? Ayun nga biruin mo, 16 million safe houses. So, anong klase yan? No? Anong klaseng safe houses yan? Sabi nga doon sa napanood ko na sa hearing sa Congress ay kahit na yung talaga mga exclusives, no? Mga exclusive na mga resort ay hindi ka makakapag rent ng 16 million, no? So, para sa akin, napaka-extravagant yan. Considering na siya pa naman yung Vice President na mahilig magsabi na ang problema ngayon, maraming nagugutom. So, galing mismo sa bibig niya, marami palang nagugutom. Pero, eto, gumagastos sa rent lang, safe houses. So, ang tanong ko, sino ba ang inilagay mo dyan? Sino ba yung napaka-importanteng tao na inilagay mo sa mga safe houses na yan, no? At sa tingin ko, hindi ito, hindi siya kapanipaniwala na rent lang for safe houses ay umabot ng 16 million na kung titignan natin, pwede ka nang bumili ng isang property, ng isang malaking bahay, di ba? So, ano yan? So, para sa akin, dapat lang talaga na ituloy ang impeachment, no, ni VP Sara Duterte para talagang makita, no, at mabuksan lahat-lahat ng mga issue na to kung ano ba talaga ang nangyari dyan sa 16 million na yan na for safe houses na yan na sinasabi, kung totoo ba yan or kung hindi, no? So, dapat siyang managot talaga. At kung totoo man yan, ay talagang dapat talaga siyang ma-impeach at para siya ay hindi na makatakbo sa kahit ano pang seat sa government, kahit barangay chairman. Panawagan ko lang kay Senate President. Yun nga, kahit ng mga college students, alam nila yung forthwith na sinasabi, di ba? Immediately. Malinaw na nakalagay yan sa dictionary, no? Immediately. Kailangan, walang ganyan na, naka-break tayo ngayon. My God! Kaya nyo nga mag-hearing ng tungkol dyan sa kine-question nyo, yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero pagdating dito sa impeachment ay napakatagal, aantayin pa ang June. Anong mangyayari ngayon sa bansa natin? Something happened to the President, knock on wood. Sigurado, ang susunod sa kanya, siyempre, uupo, Pangulo ng Pilipinas, si Sara Duterte. At patay na tayo dyan. No? Ano nang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino? Kawawa naman tayo. Hindi kami papayag na ang iluklok bilang presidente ay si Sara Duterte na napaka-incompetent.